Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang hapon sa inyong lahat, guys. It's 12:30 in the afternoon here in the Philippines. Hello. Shout out sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga heroes natin dyan, ng mga OFWs. Magandang umaga sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Magandang hapon na pala sa mga audience ko dito sa Pilipinas. It's noon time. It's 12:30 sa mga kumakain dyan. Okay, makinig lang kayo sa akin. Meron tayong good news ngayon tungkol kay Presidente Bongbong Marcos, at makinig, panoorin nyo lang ako, okay? Itong si Presidente Bongbong Marcos ay bumalik na sa Pilipinas at maraming good news ang kanyang mga inilahad na sa kanyang speech. May ipapakita ko kayong mga video na matutuwa kayo. Matindi itong mga video na ito, guys. Panoorin natin itong mga sinasabi ni Presidente Bongbong Marcos sa kanyang state visit ng dalawang country ng Indonesia at Singapore, okay? Pero bago ko yan i-play ang mga videos na yan, importante na i-like at i-share itong video na ito, ha, para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. Ready? 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba mga inday dyan, mga dudong at mga inday? Naka-like and share na lahat. And also, itong Facebook page at ating YouTube channel natin, i-subscribe and follow ninyo para lagi kayong updated sa ating Pangulo, minamahalang Pangulong Presidente Bongbong Marcos. Okay? Let's follow and subscribe. Sabay-sabay tayo. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Na-subscribe and follow na ba? Oh, importante yan, ha, para manatili tayo sa social media. Punta na tayo dito sa good news na ito. Talagang matutuwa kayo. Okay? Kung makikita nyo dyan sa picture, no? Ayan katabi si First Lady Araneta Marcos, no? Si PBBM bumalik na sa Pilipinas galing sa kanyang state visit sa Singapore at sa Indonesia. Alam naman natin yan lahat, di ba? Binalita natin yan, ini-vlog natin yan. No, dumating si Presidente Bongbong Marcos last night, kagabi lang, ha, 10 p.m. Dumating yung kanyang eroplanong sinakyan sa Naiya Airport. So, itong si Presidente Bongbong Marcos, right after pagland ng kanyang eroplano, nag-speech siya, no? Kung yung initial speech niya pagdating, no, kung ano ang mga nangyari sa kanyang state visit. So panoorin natin itong video. First video lang ito, ha. Panoorin natin itong first video kung ano ang sinabi niya tungkol dito sa kanyang state visit. Okay? So ito, play natin itong video. My inaugural state visits to our two important ASEAN neighbors were fruitful and engaging. Ayan, ha. Yan ang picture ng yung nasa right, yung naka-red si First Lady Araneta Marcos with the Singapore President. Ayan, katabi sila, no? Yan ang picture nila doon. Yan din, yung sa kabila naman, yun ang sa Indonesian President, si President Widodo with Bongbong Marcos. Naka-picture din sila. Nasa likod si Ma'am Liza Araneta Marcos. I met with Indonesian President Joko Widodo to comprehensively discuss our overall bilateral ties with Indonesia. I also met with President Halima Yacob and Prime Minister Lee Hsien Loong of Singapore. Our conversations highlighted the deep and enduring friendship between our two countries. Imagine that one, ha? Deep and enduring friendship with these countries. Okay? So talagang mahalaga ang pagbisita ni Presidente Bongbong Marcos doon. Marami tayong nakuha na mga resources, mga nagtulungan ang mga countries, no? At itong si PBBM nagpirmahan, no? Merong kasulatan na
parang nagperma sila doon, no? Kung kanyang mga agreements, yan ganyan naman talaga yung mga state visit, no? Sa Singapore at sa Indonesia. Isa rito ang kanilang mga pinirmahan, no? So meaning if meron ang pirma na yan, talagang mangyayari yan. Kasi nakapirma na yung dalawang countries. So talagang mangyayari ito. Ano ba ito ang mga mangyayaring pinirmahan ng mga countries like Singapore and Indonesia with us Philippines? So ano ba ano ba ito? Number 1, renewable energy. Pinaka-importante ito. Kapag ito gagana itong mga renewable energy, guys, magaan ang ating lifestyle na dito sa Pilipinas, 'di ba? Syempre, bababa yung presyo ng ating kuryente, no? Talaga matutuloy na ito kapag bumaba ang ating energy consumption diri sa yung kasi i-develop ito, di ba? Bababa ng lahat ang presyo ng mga bilihin. Automatic yan. Ha? So, brilliant talaga itong ating presidente. Isa lang yan yung renewable energy, ha? Meron pa, data centers. Importante rin yan, no? Kasi yung lahat ng mga proseso dito sa Pilipinas ay may datos, marami, no? Data centers pa-improvein. E-commerce, importante yan, economic natin. At yung broadband technology, mabilis ang komunikasyon from any other places. Kasi, no, let's accept, yung ating internet connection dito sa Pilipinas, hindi pa kagaya ng ibang bansa na talagang malakas. Dito, malapit na. Yung panahon ni Pangulong Duterte, former president, unti-unti nang tumaas. Noon, it ranges 10 Mbps to the most is 25 Mbps. Nung nagalit na si Pangulong Duterte noon sa mga telcos ng mga tumaas, no? Ang mga internet ngayon, no, as I've observed here sa atong mga places sa Pilipinas, it ranges already 100 Mbps to 1000 Mbps sa mga ordinaryong bahay na. So how much more if itong broadband technology na pinag-usapan nila, mas lalo itong lalakas. Okay? Yung Facebook, no? Ang Facebook ay naka-base dyan sa Singapore. Okay? So, yan ang sinasabi sa interview noon ni Pangulong Bongbong Marcos during the campaign, no? Na kapag mag-internet ka, hindi kaya mabagal ang ating internet connection dito sa Pilipinas dahil dadaan pa yan sa ibang countries, yung satellite, no? Dadaan pa yan at saka babalik, kaya mabagal. So ngayon, yung humingi ng tulong itong si Presidente Bongbong Marcos na meron na tayong base dito sa Pilipinas na yung ating internet, yung mga datas, instead of pupunta pa yan sa ibang bansa, no? Meron na tayo direkta sa atin. Bounce back agad. So, magiging mabilis pa yung internet connection natin. So, broadband technology, pinag-usapan. Startups ng government housing, pinag-usapan rin ito. No? Kasi marami pang walang mga bahay dito sa Pilipinas. As well as the ibang countries, itong si Indonesia. Meron din silang mga problemang ganyan eh. So, magtulungan yung dalawang countries kung ano rin yung resources nila, resources din natin, may trading. So, mas mabilis yung startup government housing. So, good news ito sa lahat ng mga Pilipino, sa mga wala pang bahay dyan, ha? So, very good news. At itong, syempre, of course, yung agriculture na siya yung secretary dyan, papalakasin. So, walang magugutom sa Pilipinas. So, guys, be patient. Hintay-hintay lang tayo. Malapit na tayong uunlad na talaga itong bansa natin, okay? So, sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na this is a total of 804.78 billion pesos itong halaga na pinagplanuhan ng itong Singapore at Indonesia, yung bansa natin na yan nga, yung kanyang state visit. Ito yung mga plano. This will cost, again, 804.78 billion pesos. Malaking pera yun, di ba? So, this is an investment. So,
I know Singapore at Indonesia tutulungan yan tayo, no? So, panuuri natin ang continuation ng kanyang sinabi. Okay? Okay. Play natin itong video. Kasi pinutol-putol ko tong video eh. These investments, if we put it all together, value 14.36 billion US dollars or 804.78 billion Imagine that. Philippine pesos. Laki. This will support our country's economic recovery efforts and create more jobs for Filipinos here in our country. Wow. Very wow. No? Alam nyo ba kung bakit? Bakit yun napasabing wow yung sinabi niya? No? Itong mga proyekto na sinasabi ko a while ago, yung purpose ng kanyang state visit, no? Yung mga economic recovery, e-commerce, data centers, and as well as the broadband, ito yung magre-recover sa ekonomiya natin. Okay? Kaya nga sabi niya economic recovery. And this will create more jobs. Meaning, if yung Pilipino, maraming jobs, walang magugutom mga pamilya. Di ba? Very brilliant yan. Okay? Brilliant idea. Creating more jobs means walang magugutom. Kasi kung may trabaho na yung pamilya, yung mga nagtatrabaho, so hindi na, wala nang ano. This will also cut yung mga kasi yan naman lagi yung mga what do you call that one? Reasoning ng mga kriminal, di ba? Na kaya sila nagdo ng mga hindi magandang bagay dahil raw sa kahirapan. Yan naman lang lagi ang mga rason ng iba dyan, di ba? So, this will, again, minimize the crime rate natin. So, konektado yan lahat eh. Okay? So, magaling itong ating Pangulo mag-analyze talaga. Para sa akin, no? Ibang-iba sila sa ibang-iba rin itong si Presidente Bongbong Marcos sa nagdaan na presidente. No? Meron din siyang kanyang style. At naghanap talaga ng paraan itong si Presidente Bongbong Marcos kung papaano i-recover yung ating ekonomiya dahil bumagsak nga ito tungkol sa kadahilanan ng COVID-19. Wala namang bagsak na hindi, wala namang bansa na hindi bumagsak dyan sa pandemya na yan, di ba? So, maayos na ginhawa sa Pilipino, tayo, because of this state visit. Dalawang countries pa lang ito, ha? Dalawang countries pa lang ito. So, maayos na ginhawa sa mga Pilipino. Ito yung dahilan sa kanyang state visit. Maraming mga malalaki itong bagay na ginawa ito ni Presidente Bongbong Marcos para sa ating bansa, no? So, at isa pa, no, itong last video na ipapakita ko, may ibinida si Presidente Bongbong Marcos. Ang Pilipinas raw, tayo ang Asia's fastest rising star. Okay? Meaning, sa lahat ng Asia, sa lahat ng bansang Asia, tayo raw ang pinaka-fastest na rising star, meaning fastest na nag-improve na country. Okay? Panoorin natin itong video na ito. Kayo nang humusga sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Let's play this video. For the future and the plans of the future for the economy of the Philippines. Because today, we shine a spotlight on Asia's fastest rising star, the Philippines. Grabe. The Philippines welcomes the next 6 years with optimism, grounded on a favorable investment policy environment, sound macroeconomic fundamentals, and a strong and decisive economic team. Dagdag pa ng Chief Executive, nakatuon ang kanyang administrasyon sa pagtatatag ng mas competitive business climate. Aniya, ang mas maraming pamumuhunan ay nangangahulugan ng mas mataas na economic activities, mas maraming trabaho at mas magandang buhay para sa lahat ng mga Pilipino. We are implementing an 8-point socio-economic agenda that underscores the commitment through broad-based job creation, expansion of our digital infrastructure,
and promotion of research and development across the country. Ayan, yan ang mga highlights na kanya sinasabi, no? So, magaling talaga itong ating Pangulo ngayon, no? Iba sila kay former President Duterte. Magaling rin yun si Presidente Duterte. Meron din siya kanyang style. Meron din itong ibang style ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Iba-iba kasi yung strategy nila. Si former President Duterte, yung kanyang strategy noon is to make friends with China. China noon, no? Maraming naitulong rin yung China sa atin, no? So iba-iba yung strategy. So more on si former President Duterte noon is more on the kasundaluhan natin, no? Pinaigting yung kasundaluhan natin, which is before si Duterte nag-step down as president, yung ating kapulisan at ang ating mga armies natin ay magagaling na-improve na yung mga what do you call that one? Mga facilities nila, yung kanilang mga kagamitan. So ngayon, focus naman ang isang presidente natin dito sa economic recovery natin because of the COVID-19. Okay? So, ganyan. So, sinolusyonan talaga ni Presidente Bongbong Marcos ang ating ekonomiya. Talagang he is looking for the future of the Philippines. No? Talagang advance mag-isip ang Pangulo. 10 times fast ahead of time. No? Talagang gagawa siya ng proyekto ngayon na e-epekto ito in the future. Okay? So, hopefully, marami pang state visit ang mangyari sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Itong mga state visit na ito, importante ito. Magtulungan ng iba't ibang bansa. Kasi merong mga resources yung ibang bansa na wala sa atin sa Pilipinas at meron din tayong resources na makapagtulong tayo sa ibang bansa, no? So ano yan, sharing, no? Kung ano yung marami sa atin, magbigay tayo. Kung ano yung marami sa kanila, hihingi tayo. Ganyan kasi yung state visit eh. Okay? So hopefully marami pang state visit, hindi lang mga Asia's countries na ating bibisitahin ni Presidente Bongbong Marcos. At sa aking na-observe, yung ating presidente at yung ating vice president ay balanse. As you observe, itong si Presidente Bongbong Marcos medyo yung ayaw what do you call that one? Ayaw na manira. Very careful sa kanyang words, very statesman. Laging nakasmile, very friendly. Yan ang kanyang approach. Unity, no? Talagang masasabi ko ganyan ang style niya, positive, united tayo, no? At ito namang si Vice President Inday Sara, disciplinarian. So balance eh. Merong itong mabait, meron din itong disiplina. Tinututukan ngayon ni Vice President Inday Sara Duterte ang yung kanyang pagiging OIC, no? Tapos na yung kanyang OIC, pero still Presidente Bongbong Marcos ay may trust kay Pangulong Vice President Inday Sara Duterte when it comes to disiplina sa atin, no? I hope in the future itong si Vice President Inday Sara Duterte ay ma-assign dito sa sa mga kapulisan at sa military. There will come a time, no? Kasi ganyan naman talaga sa Davao when she is still a mayor. Talagang nagdidisiplina rin yun, kagaya ng kanyang tatay. So, guys, may balanse ang ating presidente, at ang ating vice-presidente, at patuloy itong magagandang mga balita na kagaya nito. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pangyayari tungkol sa state visit. Okay? I-comment ninyo, i-react nyo anong masasabi ninyo. Okay? And don't forget, i-like and share itong video na ito para marami ang makarinig. And follow and subscribe sa aking channel, Don Mart TV, sa Facebook at YouTube para lagi kayong ma-update dito. Okay? So patuloy nating mahalin ang Pilipinas. See you in my next video. Have a great day and God bless to one and all.
Bye!